Nagbibigay umano ng iba't ibang benepisyo kabilang ang pagganda raw ng kutis, ang pagpapa-drip o yung pagtuturok ng vitamin C o glutathione at glutathione. Pero sabi ng DOST FNRI, maaari namang makuha ang mga bitamina sa pagkain ng masustansya. May report si Von Aquino. Isang taon nang nagpapa-vitamin C, collagen, placenta at glutathione drip ang 28-year-old content creator na si Coy Espina sa isang aesthetic clinic sa Quezon City. Ang pagpapadrip nakakatulong daw para sa pagpapaganda ng kanyang kutis na kailangan daw niya sa kanyang hanap buhay. Kailangan ko pong magpa-drip kasi para rin po, humaharap po kasi ako sa camera everyday para po ma-boost din yung confidence ko. Sa kaparehong clinic din, nagpapagluta drip ang kaibigan niyang vlogger na si Jepoy de Guzman na pumuti at mas gumanda raw ang kutis matapos ang isang taong pagpapadrip. Before kasi yung oral lang yung ginagamit ko. Tapos nagtry ako last year na magpa-drip kasi parang sabi ko mas mabilis po yung result. Tiwala naman daw sila sa clinic dahil may tumitingin na doktor at nurse. Kamakailan lang umani ng batikos ang pagpapa-IV drip ng aktres na si Mariel Rodriguez Padilla habang nasa opisina ng mister na si Senator Robin Padilla. Vitamin C po yun. And matagal na namin ang ginagawa. I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that. Sabi pa ni Mariel, may nakabantay daw na professional nurse habang nagpapa-IV drip siya. Pero ayon sa DOST Food and Nutrition Research Institute, mas mainam kung sa natural na pagkain kukunin ng vitamin C. Mas madali pong ma-absorb ng katawan natin yung mga galing sa pagkain. Kasi po, during the process ng digestion, yung mga tablet form po, hindi natin alam kung ano yung mga ingredients niya na bago siya naging kapsula, bago siya naging tablet, o bago siya naging yung injectable, ganun po. So ang problema niyan po, pagdating sa katawan natin, baka may mga risk na mangyayari. Babala ng FNRI, may peligro na maaring maidulot sa kidney ang food supplement intake. Hindi na raw kailangang uminom pa o magpaturok ng supplements kung naabot naman daw ang daily requirement ng vitamina sa pamamagitan ng pagkain. Ang danger pa niyan, ma'am, yun nga, pagdating sa katawan natin during the process of digestion, baka may mga crystals na naiiwan, kaya nga po, yung iba na sinasabi nila nagpo-form ng stones. Ganito rin ang abiso ng FDA na ang paggamit ng vitamin C injection ay pwedeng magdulot ng pagkabuo ng kidney stones kung ang ihi ng tuturukan nito ay acidic. Pero paglilinaw ng FNRI, hindi naman po namin sinasabi na totally bad yung pag-inom po ng mga multivitamins, no? Nakakatulong po yan, pero hindi tayo magiging dependent doon sa kapsula o kaya sa pill. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.